sa isang liblib na baryo na tinatawag na San Isidro. Sa ibaba ng bundok, naninirahan ang isang dukhang magsasaka na ang pangalan ay Tomas. Ang baryong ito ay napapalibutan ng matataas na punong kawayan, mga palayang tila dagat kapag panahon ng anihan, at mga ulap na mabagal gumalaw na parang may sariling iniisip. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kalikasan, ang buhay ni Tomas ay kabaligtaran, tigang, mabigat at puno ng paghihirap. Araw-araw, bago pa sumilip ang araw, bumabangon na si Tomas mula sa kanyang banig na yari sa lumang tikog. Ang kanyang kubo ay gawa sa kawayan at nipa. May mga siwang sa dingding na dinaraanan ng malamig na hangin tuwing gabi. Sa loob nito ay halos wala kang makikita, kundi isang sirang mesa, 2 bangkong kahoy, at isang palayok na bihirang mapuno ng kanin. Salamat pa rin at may isa pang araw, bulong ni Tomas sa tuwing siya'y babangon. Kahit pa alam niyang ang araw na yon ay muling magiging laban para sa ikabubuhay. Matagal nang byudo si Tomas. Kinuha ng sakit ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalilipas. At mula noon ay tila isinama rin ng kamatayan ang kanyang suwerte. Wala silang naging anak, kaya't mag-isa niyang pasan ang lahat, ang bukid, ang utang at ang lungkot. Ang kanyang sakahan ay maliit lamang. Isang parsela ng lupang minana pa niya sa kanyang ama. Ngunit sa mga nagdaang taon, tila isinumpa ang lupa. Paunti ng paunti ang ani. Kahit anong sipag niya sa pagbubungkal, kahit ilang ulit niyang dasalan ng lupa, palaging kulang ang bunga. Sa umagang iyon, pasan ni Tomas ang kanyang araro habang binabaybay ang maputik na daan patungo sa bukid. Ang araw ay dahan-dahang umaangat at ang hamog ay kumikislap sa mga dahon ng palay. Ngunit sa kanyang dibdib, may bigat na hindi kayang patuyuin ng sikat ng araw. Kung ganito pa rin bukas, paano na ako? Mahina niyang sambit. Pagdating niya sa bukid, sinalubong siya ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang huni ng kuliglig. Tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang at ang lagitik ng tuyong lupa sa ilalim ng kanyang paa ang maririnig. Napakunot noo siya. Karaniwan sa ganitong oras, masigla ang kalikasan. Habang siya ay nag-aararo, bigla niyang napansin ang isang puting anyo sa gitna ng palayan. Isang kalapati, maputi na tila garing, at ang mga matay kumikislap na parang may sariling liwanag. Hindi ito lumilipad, hindi rin ito natatakot. Huminto si Tomas. Bihira ang kalapati rito, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit sa halip na tumakas ang kalapatiti, ay nanatili lamang sa kinatatayuan nito. Sa bawat hakbang ni Tomas, parang mas lalo pang luminaw ang liwanag na bumabalot sa ibon. Nang sila'y magkalapit na, napansin ni Tomas na may munting sugat ang isang pakpak ng kalapati. Bahagyang duguan ito, tila tinamaan ng tirador o natuklaw ng ahas. Kaawa-awa ka naman, wika ni Tomas. Bakas ang awa sa tinig. Sa kabila ng kanyang kahirapan, kilala si Tomas sa baryo bilang mabait at mahabagin. Kahit siya ay kulang, hindi siya nagdadamot ng kabutihan. Maingat niyang hinawakan ang kalapati. Sa halip na pumiglas, ito'y tila kusang loob na nagpasakamay sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tomas ng kakaibang init sa kanyang dibdib.
Parang may dumadaloy na lakas mula sa kalapati papunta sa kanya. Hindi kita iiwan, pangako niya. Gagamutin kita. Inuwi niya ang kalapati sa kanyang kubo. Hinugasan niya ang sugat nito gamit ang malinis na tubig mula sa batis. At ginamitan ng mga dahon na itinuro pa sa kanya ng kanyang yumaong asawa noon. Mga dahong kilala sa baryo bilang mabisang panggamot. Habang ginagamot niya ang ibon, napansin niyang tila nakatingin ito sa kanya. Hindi gaya ng ordinaryong hayop, kundi parang isang nilalang na nakauunawa. Pagsapit ng gabi, habang ang buwan ay nakabitin sa langit na parang pilak na lampara, nakatulog si Tomas sa tabi ng kalapati. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng liwanag, isang anyong may pakpak at isang tinig na marahang nagsalita. Ang tumulong ng walang hinihintay na kapalit ay hindi kailanman mawawalan. Nagising si Tomas na pawis at may kaba sa dibdib. Lumingon siya sa tabi niya. Naroon pa rin ang kalapati. Ngunit ngayon ay tila mas maliwanag ang balahibo nito. Hindi niya alam na sa gabing iyon, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. At hindi pa niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya ay magiging susi sa isang kayamanang higit pa sa ginto. Isang kayamanang may kapalit na pagsubok. Nagising si Tomas sa huni ng mga ibon. Isang tunog na matagnap niyang hindi naririnig sa kanyang bakuran. Karaniwan, tahimik ang paligid ng kanyang kubo. Tila iniiwasan ito ng mga hayop, marahil dahil sa lungkot na nakabalot sa lugar. Ngunit ngayong umaga, iba ang pakiramdam ng hangin. May dalang sigla, may dalang pag-asa. Dahan-dahan siyang bumangon at agad na patingin sa sulok ng kubo kung saan niya inilagay ang kalapati. Diyos ko! Mahina niyang sambit. Ang kalapati ay nakaupo ng tuwid. Ang sugat sa pakpak ay halos hindi na makita. Ang mga balahibo nito ay mas maputi pa kaysa kahapon. At sa bawat galaw nito ay tila may kumikislap na liwanag, banayad, ngunit malinaw sa mata. Gumaling ka na? Tanong ni Tomas. Bagamat alam niyang hindi ito karaniwang pangyayari. Lumapit siya at sa sandaling iyon marahang tumingala ang kalapati at tumuka sa kanyang palad. Hindi masakit, hindi rin marahas. Isang banayad na haplos na para bang isang pasasalamat. Biglang nakaramdam si Tomas ng kakaibang hilo. Napaupo siya sa bangko, hinahabol ang hininga. Sa kanyang paningin, parang umiikot ang paligid at sa kanyang tengay may marahang bulong na hindi niya mawari kung guni-guni o totoo. Buksan mo ang iyong puso, Tomas. Napatayo siya bigla. Sino yan? Sigaw niya. Nanginginig ang tinig. Ngunit tanging ang kalapati lamang ang nasa loob ng kubo. Tahimik ito, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay tila salamin ng kalangitan. Pinilit ni Tomas na pakalmahin ang sarili. Marahil, pagod lang ako, wika niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang may nangyayaring hindi niya kayang ipaliwanag. Lumabas siya ng kubo upang kumuha ng tubig. Ngunit pagdating niya sa batis, muli siyang natigilan. Ang tubig na dati mababaw at maputik ay ngayon ay malinaw at umaagos ng masagana. Ang mga bato sa ilalim ay kita at ang mga damong ligaw sa gilid ay sariwa at luntian. Ganito ba ito kahapon? Bulong niya. Habang siya'y nakatitig, may napansin siyang kumikislap sa ilalim ng tubig. Yumuko siya at dinampot iyon. Isang munting butil na kulay ginto. Hugis palay ngunit mas mabigat sa karaniwan. Hindi ito palay, sabi niya, naguguluhan. Inilagay niya iyon sa kanyang bulsa at nagmadaling bumalik sa kubo. Pagpasok niya,
Nakita niyang ang kalapati ay wala na sa kinatatayuan nito. Kinabahan siya. "Kalapati," tawag niya. Sa ibabaw ng mesa, may nakita siyang 3 butil na katulad ng hawak niya. Makintab, tila ginto, ngunit may anyong binhi. Sa ilalim ng mga iyon ay may guhit sa alikabok, parang isinulat ng isang daliri. "Itanim mo." Napalunok si Tomas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang tila may sariling liwanag. Sa buong buhay niya, wala pa siyang nasaksihang ganito. "Kung panaginip man ito, sana'y huwag akong magising," bulong niya. Hindi na siya nag-alinlangan. Kinuha niya ang mga binhi at nagtungo sa bukid. Pinili niya ang bahagi ng lupa na pinakatigang. Ang bahaging matagal na niyang sinukuan dahil wala ni isang butil ng palay ang tumutubo roon. Lumuhod siya, hinukay ang lupa at maingat na itinanim ang mga binhi. "Wala na akong ibang aasahan," wika niya sa lupa. "Kung ito man ay pagsubok, tatanggapin ko." Pagkatapos niyang tabunan ang mga binhi, biglang umihip ang hangin. Ang mga ulap ay nagtipon at sa loob lamang ng ilang sandali, bumuhos ang ulan. Hindi malakas, hindi marahas, kundi banayad at eksaktong sapat upang diligin ang lupa. Tumitig si Tomas sa langit, basang-basa, ngunit may luha sa kanyang mga mata, luha ng pagtataka at unti-unting pag-asa. Sa gitna ng ulan, narinig niyang muli ang pakpak na humahampas sa hangin. Pagtingala niya, nakita niya ang kalapati, lumilipad ng mataas, pinalilibutan ng liwanag, bago tuluyang maglaho sa ulap. "Salamat," mahina niyang sambit. Ngunit sa kanyang likuran, sa mismong lugar na kanyang tinamnan, ang lupa ay bahagyang umumbok. Isang senyales na may gumagalaw sa ilalim. At ang himala ay nagsisimula pa lamang. Hindi alam ni Tomas na ang mga binhing iyon ay hindi lamang magbubunga ng kayamanan, kundi magbubukas ng pinto sa mga pagsubok, tukso at mga matang maghahangad sa hindi sa kanila. Hindi nakatulog si Tomas ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang umbok ng lupa, ang ulan na dumating na parang inutusan ng langit, at ang kalapating naglaho na tila hindi talaga mula sa mundong ito. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mga butil na kumikislap sa dilim. Kung panaginip ito, napakatotoo, bulong niya habang nakahiga sa kanyang banig. Bago pa sumikat ang araw, tumayo na siya at nagmamadaling nagtungo sa bukid. Ang hamog ay makapal at ang hangin ay malamig, tila may dalang babala. Nang marating niya ang bahagi ng lupang tinamnan niya kagabi, napahinto siya sa kanyang mga hakbang. Ang lupang dati tigang at bitak-bitak ay ngayon ay basa at makintab. At sa gitna nito, may 3 usbong, hindi berde tulad ng palay, kundi kulay dilaw na parang sinag ng araw. Napaluhod si Tomas. "Hindi ito totoo," nanginginig niyang sabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang usbong. Hindi ito malamig tulad ng metal, ngunit hindi rin karaniwang halaman. May init itong tila may sariling buhay. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila may kasabay na pintig mula sa mga usbong. Lumipas ang mga oras, at sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang mga usbong ay mabilis na tumangkad. Sa loob lamang ng isang umaga, ang 3 halaman ay naging parang palay na may tangkay na kulay ginto at dahong kumikislap sa liwanag. Hindi nagtagal, may mga butil na nabuo
mga butil na mas mabigat kaysa palay. At sa bawat paggalaw ng hangin ay naglalabas ng banayad na tunog, parang mahinang kampana. Kayamanan, mahina niyang sambit, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig. Tila natatakot na marinig ng lupa ang kanyang sinabi. Sa kanyang isip, biglang bumalik ang bulong mula sa panaginip. Ang tumulong ng walang hinihintay na kapalit ay hindi kailanman mawawalan. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang pagpasok ng takot. Hindi ito dapat makita ng iba, wika niya sa sarili. Agad niyang tinakpan ang mga halamang ginto gamit ang mga tuyong dayami at dahon. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, ang liwanag na ibinubuga ng mga ito ay tila pilit na lumulusot, parang ayaw magtago. Bandang tanghali, may narinig siyang mga yabag. "Tomas, nandyan ka ba?" Boses iyon ni Mang Lucio, isa sa mga kapitbahay niyang magsasaka. Kilala ito sa baryo bilang mausisa at madalas mainggit sa kapwa. Nandito lang ako," sagot ni Tomas, pilit na kalmado. Lumapit si Mang Lucio, dala ang kanyang itak. "Napansin ko lang, parang masyadong luntian ang bahagi ng lupa mo ngayon na kahapon tuyot yan." Napangiti si Tomas, pilit na tinatakpan ang kaba. "Baka dahil sa ulan kagabi." Ngunit biglang huminto si Mang Lucio. Napatingin siya sa lupa at napakunot ang noo. "May kakaibang liwanag," bulong nito. Bago pa siya makalapit, agad na humarang si Tomas. "Huwag mo nang tapakan dyan, bagong tanim." Tumingin si Mang Lucio sa kanya, isang tinging may halong duda at pagnanais. "Simula kailan ka pa nagkaroon ng ganyang sigla, Tomas?" "Simula nang matuto akong magtiwala," sagot niya. Hindi niya alam kung kanino iyon talaga para. Matagal na tumitig si Mang Lucio bago tuluyang tumawa. "Kung gayon, good luck. Sana gumana ang bagong paraan mo." Nang makaalis ito, napaupo si Tomas sa lupa, hingal at pawis na pawis. "May nakapansin na," bulong niya. "Hindi magtatagal." Kinagabihan, muling bumalik ang kalapati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito anyong ibon lamang. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Tomas ang anino ng isang nilalang na may pakpak. Nakatayo sa gilid ng bukid. "Huwag kang matakot," wika ng tinig, malinaw at payapa. "Ngunit mag-ingat ka. Ang kayamanan ay parang apoy, nakapagbibigay init, ngunit nakatutupok kapag hindi iningatan." "Bakit ako?" tanong ni Tomas, luha sa mata. "Dahil marunong kang magbigay kahit wala ka," sagot ng nilalang. At sa isang iglap, naglaho muli ang liwanag. Naiwan si Tomas sa dilim, hawak ang isang butil ng ginto mula sa halaman. Mabigat sa palad at mas mabigat sa konsensya. Sa pulsa sandaling iyon, alam niyang hindi na lamang siya nakikipaglaban sa kahirapan, kundi pati sa tukso ng kayamanan at sa mga matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Lumalim ang gabi at ang buwan ay tinakpan ng mga ulap na parang may lihim na itinatago. Si Tomas ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Hawak ang isang butil ng ginto mula sa mahiwagang halaman. Sa liwanag ng lampara, kumikislap ito. Hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang gisingin ang mga tanong sa kanyang isip. Kayamanan nga ba ito o sumpa? Mahina niyang wika. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, muli siyang nakaramdam ng takot. Hindi takot sa gutom o kamatayan, kundi takot na magbago ang kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo sa kakaibang balita.
Ang balon sa gitna ng San Isidro ay umapaw sa tubig, malinaw at malamig. Ang mga palay sa ilang bahagi ng bukid ay tila mas luntian kaysa dati. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa lupa ni Tomas. May biyaya ang lupain ni Tomas, bulungan ng ilan. May ginagawa siyang hindi natin alam, hinala ng iba. Habang si Tomas ay naglalakad patungo sa bukid, dama niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Hindi na tulad ng dati ang mga tingin. May halo ng pagtataka, inggit at pagnanais. Pagdating niya sa taniman ng ginto, napansin niyang mas marami na ang mga tangkay. Hindi na 3, kundi 7 na ang nakatindig. Bawat isa ay mas maliwanag kaysa kahapon. Ngunit may kapalit. Ang lupa sa paligid ng taniman ay nangitim. Ang mga damong ligaw ay nalanta at ang mga insektong karaniwang naroon ay naglaho. Parang may hinigop na buhay ang lupa upang pakainin ang ginto. Napalunok si Tomas. Ganito ba ang hinihingi ng himala? Tanong niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, isang matandang babaeng minsang tinulungan niya sa pag-aani kahit wala siyang kapalit. Wala itong makain kagabi, ayon sa tsismis. Nag-isip si Tomas. Sa kabila ng kaba, pinutol niya ang isang butil ng ginto at ibinalot sa tela. Ipinagpalit niya ito sa bayan ng bigas, asin, at kaunting gamot, at agad niyang dinala ang mga iyon kay Aling Rosa. Para po sa inyo, sabi niya. Hindi binabanggit kung saan galing. Umiyak ang matanda. Pagpalain ka sana, Tomas. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Tomas na paggaan sa dibdib. Parang may bumitaw na bigat. Ngunit pagsapit ng gabi, may dumating na bisita. 3 lalaki ang tumigil sa harap ng kanyang kubo. Ang isa ay may suot na barong. Ang 2 ay armado ng itak. Ang lalaking nasa gitna ang nagsalita. Ako si Don Mateo, wika nito. Narinig naming may kakaibang anika. Nanlalamig ang mga kamay ni Tomas. Karaniwang palay lang po. Ngumiti si Don Mateo, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Ang karaniwang palay ay hindi kumikislap sa gabi. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Ayaw naming manggulo, dagdag nito. Ngunit kung may biyaya ang lupa mo, mas mabuting ibahagi sa may kakayahang mag-alaga. Naintindihan ni Tomas ang ibig sabihin. Hindi ito hiling, kundi babala. Ang lupa ay hindi akin lamang, sagot ni Tomas. Nanginginig ngunit matatag. Ipinagkatiwala lang sa akin. Saglit na tumawa si Don Mateo. Pag-isipan mo yan, babalik kami. Nang sila'y umalis, napaupo si Tomas sa sahig. Sa dilim muling lumitaw ang liwanag ng kalapati, ngunit ngayon ay mas banayad, mas malungkot. Ang kayamanan, wika ng tinig, ay sinusubok hindi sa dami, kundi sa pagpili. Paano kung mawala ang lahat? Tanong ni Tomas. May mga bagay na kapag ibinahagi, lalong dumarami. Sagot ng tinig bago maglaho. Sa gabing iyon, napagtanto ni Tomas na ang ginto ay hindi lamang umaakit ng pag-asa. Umaakit din ito ng panganib. At sa mga susunod na araw, kailangan niyang pumili, sarili o kapwa, takot o pananampalataya, kayamanan o pagkatao. 3 araw ang lumipas mula nang dumalaw si Don Mateo, at sa bawat araw na iyon ay tila mas bumibigat ang hangin sa baryo ng San Isidro. Hindi na lihim ang kakaibang ani ni Tomas. Kahit pilitin niyang
itago ang mga halamang ginto. May mga bagay talagang ayaw magkubli, lalo na ang liwanag na isinilang hindi para ikulong. Sa umaga ng ika-4 na araw, nadatnan ni Tomas ang 2 tangkay na naputol. May bakas ng yapak sa putik, hindi kanya, hindi rin sa hayop. "May nagnakaw!" Mahinang sabi niya, nanlalambot ang tuhod. Hindi na siya nagalit. Sa halip, nakaramdam siya ng lungkot. Hindi dahil nabawasan ang ginto, kundi dahil may taong pinili ang pagnanakaw kaysa paghingi. Habang tinitingnan niya ang nasirang tanim, biglang sumikip ang dibdib niya. Ang lupa sa paligid ay lalong nangitim at ang mga palay na dati malusog ay nagsimulang manilaw. Hindi ito tama. Bulong niya. May mali. Kinagabihan, muling dumalaw ang kalapati sa kanyang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi nabuo, parang may bitak, parang may sugat. Ang biyaya ay may timbang, wika ng tinig. Kapag mas mabigat ang pag-angkin kaysa pagbabahagi, lulubog ang puso. Paano ko ibabahagi ng hindi ako nawawala? Tanong ni Tomas. Iyan ang tanong na ikaw lamang ang makasasagot. Pagkagising niya, nagpasya si Tomas. Tinipon niya ang natitirang mga butil ng ginto at nagtungo sa gitna ng baryo. Hindi siya nagsuot ng magarang damit. Suot pa rin niya ang kupas na kamiseta at putikang salawal. "May sasabihin ako," wika niya. Tinig na nanginginig ngunit malinaw. Nagtipon ang mga tao, mga kapitbahay, mga magsasaka, maging ang ilang tauhan ni Don Mateo na nakatanaw mula sa malayo. "May biyayang dumating sa aking lupa," pag-amin ni Tomas. "Ngunit hindi ito para sa akin lamang." Bumubulong ang mga tao. May ilan na hindi makapaniwala. May ilan na nag-aabang. "Kaya't ang ani mula sa lupa ko," dagdag niya, "ay gagamitin upang ayusin ang balon, tulungan ang mga may sakit at bumili ng binhi para sa lahat." Tahimik ang sandali. Biglang may sumigaw, "Paano kung maubos?" Ngumiti si Tomas. Isang ngiting may takot, ngunit may tapang. Kung maubos man, hindi mawawala ang dahilan kung bakit ito ibinigay. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin. Ang mga ulap ay bahagyang naghiwalay at ang araw ay sumilip. Sa bukid ni Tomas, ang mga halamang ginto ay kuminang ng mas maliwanag at ang lupang nangitim ay unti-unting bumalik sa dating kulay. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa gilid ng karamihan, naroon si Don Mateo, nakangiting malamig. "Magaling kang magsalita," wika niya sa sarili. Ngunit ang kabutihan ay madaling tapakan. Kinagabihan, habang si Tomas ay nag-iisa sa kubo, may narinig siyang yabag, hindi mabigat, hindi rin magaan. Sa labas, may aninong dumaan patungo sa bukid. Tumayo siya, hawak ang lampara. "Sandali!" sigaw niya. Ngunit nang marating niya ang taniman, huli na. Ang natitirang mga halamang ginto ay winawasak, tinaga at tinapakan. Parang may gustong patunayang wala nang matitira. Napaupo si Tomas sa lupa, nanginginig. Luha ang umaagos. "Ganito ba ang kabayaran?" tanong niya sa dilim. Sa ibabaw ng wasak na tanim, muling bumaba ang kalapat, hindi na maliwanag, kundi payak na ibon lamang. "Hindi pa tapos ang kwento," wika ng tinig, marahan ngunit matatag. "Ang tunay na kayamanan ay hindi madaling sirain. Sa gitna ng abo at putik, may munting liwanag na naiwan, isang binhi na hindi naapakan." At doon, sa pinakamababang sandali ni Tomas,
nagsimula ang mas malalim na pagsubok. Magdamag na nakaupo si Tomas sa gitna ng wasak na bukid. Ang lampara sa kanyang tabi ay matagal nang namatay, ngunit hindi siya gumalaw. Sa harap niya yung mga tangkay na minsang kumikislap na parang araw, ngayon ay pira-piraso, nakahandusay sa putik na tila mga patay na alaala. Wala na, mahina niyang sambit. Ngunit sa pagitan ng mga yapak at bakas ng pagkasira, napansin niya ang munting liwanag, isang binhing hindi naapakan, bahagyang nakabaon sa lupa, ngunit patuloy na kumikislap, parang tumitibok. Dahan-dahan niya itong dinampot. Isa na lang ang natira, wika niya. Nanginginig ang kamay. Isa na lang. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga mukha ng mga tinulungan niya. Si Aling Rosa na muling nakangiti. Ang mga batang nakainom ng malinis na tubig mula sa inayos na balon. Ang mga magsasakang nabigyan ng binhi. Kung ito na ang huli, sabi niya sa sarili, hindi ko ito itatago. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkasira ng taniman. May mga nalungkot, may mga nagkunwaring walang alam, at may mga tahimik na natuwa. Ngunit ang pinakanakakabigat ay ang pagdating ni Don Mateo. Sayang, wika nito, nakatingin sa wasak na lupa. Mukhang hindi ka pinalad. Tahimik si Tomas. Hindi siya tumingin sa lalaki. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Dagdag ni Don Mateo. Sumama ka sa akin. Ibigay mo ang lupa at tutulungan kitang bumangon. Ngayon tumingin si Tomas. Hindi galit, hindi takot, kundi malinaw ang tingin. Kung ang pagbangon ay kapalit ng aking dangal, mas pipiliin kong manatiling nakaluhod. Napangisi si Don Mateo. Matigas ang ulo mo. Hindi, sagot ni Tomas. Matatag lang. Umalis si Don Mateo na may halong inis at pagkabigo. Ngunit sa kanyang likuran, dama ni Tomas ang katahimikang mabigat, ang katahimikang kasunod ng pagkawala. Tumipas ang mga araw. Wala nang ginto, wala nang himala. Bumalik si Tomas sa dating gawain. Pag-aararo ng lupang tila muling isinumpa. Ngunit may kakaiba. Kahit walang ani, ang lupa ay hindi na lubusang tigang. Isang gabi, sa ilalim ng ulan, itinanim ni Tomas ang huling binhi. Hindi sa gitna ng bukid, kundi sa tabi ng kanyang kubo, kung saan siya araw-araw nagigising at natutulog. Hindi kita itatanim para sa yaman, wika niya sa lupa. Itatanim kita bilang alaala na minsan may biyayang dumating at may kabutihang pinili. Pagkatapos niyang tabunan ng binhi, wala nang liwanag. Walang ulan na bigla ang bumuhos. Walang tinig mula sa langit. Tahimik. At sa katahimikang iyon, unang pumasok ang pagdududa. Paano kung mali ako? Tanong niya sa sarili. Paano kung sinayang ko ang tanging pagkakataon ko? Ngunit sa bawat umagang nagdaan, patuloy siyang bumabangon. Patuloy siyang nagtatrabaho. At sa bawat maliit na kabutihang ginagawa niya, paghatid ng tubig, pagtulong sa kapitbahay, may bahagyang gumagaan sa kanyang dibdib. Isang umaga, napansin niyang may munting usbong sa tabi ng kubo. Hindi ito kulay ginto, kundi luntian tulad ng karaniwang halaman. Napangiti siya. Ganito pala, bulong niya. Hindi lahat ng biyaya ay kailangang kumislap. Sa gabing iyon, bumalik ang kalapati. Hindi na nagliliwanag, hindi na mahiwaga sa anyo.
Isa lamang itong karaniwang ibon na dumapo sa bubong ng kanyang kubo. Ngunit nang magsalita ang tinig, malinaw pa rin. Kapag handa ka nang mawalan, sa kakahandang tumanggap. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakatulog si Tomas ng mahimbing. Hindi dahil may kayamanan siyang inaasahan, kundi dahil buo pa rin ang kanyang sarili. Lumipas ang mga linggo na walang kakaibang pangyayari. Ang munting usbong sa tabi ng kubo ni Tomas ay patuloy na lumalaki. Karaniwang halaman lamang sa mata ng iba. Hindi ito kumikislap, hindi rin naglalabas ng liwanag. Ngunit sa bawat pagdidilig ni Tomas, ramdam niyang may kakaibang sigla ang lupa. Isang umaga, may kumatok sa kanyang pinto. Si Mang Lucio iyon, ang kapitbahay na minsang naging mausisa, minsang nag-alinlangan. Hawak niya ang isang supot ng palay. "Tomas," wika nito, tila nahihiya. "Narinig ko ang ginawa mo, ang pagtulong mo kahit nawala na ang biyaya." Hindi agad sumagot si Tomas. Ngumiti lamang siya. "May utang ako sa iyo," dagdag ni Mang Lucio. "Nung nagkasakit ang anak ko, ikaw ang unang tumulong. Ito man lang." Tinanggap ni Tomas ang supot, hindi bilang bayad, kundi bilang pakikipagkapwa. Makalipas ang ilang araw, isa-isa ring dumalaw ang iba. May nagdala ng gulay, may nag-alok ng tulong sa bukid, may nag-anyaya na magsaka ng sabay-sabay. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Hindi na inggit ang nangingibabaw, kundi pagkakaisa. Sa gitna ng mga araw na iyon, napansin ni Tomas na ang kanyang lupa ay unti-unting bumubuti. Ang palay ay mas luntian, ang ani ay sapat, hindi sagana, ngunit hindi na rin kulang. At sa bawat aning nakukuha, may natitira pa para sa iba. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa labas ng kubo, muling bumaba ang kalapati. Sa pagkakataong ito, wala nang hiwaga sa anyo, ngunit ang tinig ay malinaw at puno ng galak. "Ito ang tunay na kayamanan," wika nito. "Ang biyayang nagbabalik dahil ipinasa." "Nasaan na ang ginto?" tanong ni Tomas. Hindi may panghihinayang, kundi pag-unawa. "Naging lupa," sagot ng tinig. "Naging tao, naging bukas palad na kamay." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomas na ang binhing itinanim niya ay hindi lamang tumubo sa lupa, tumubo ito sa puso ng baryo. Ngunit sa malayo, may matang patuloy na nagmamasid. Si Don Mateo ay nakarinig ng pagbabago. Nakita niyang ang baryo ay hindi na madaling sindakin. Ang kapangyarihan niyang dating buo ay tila may bitak. "Hindi pa tapos," wika niya sa sarili. At sa kanyang balak, may paparating na unos. Hindi laban sa ginto, kundi laban sa pagkakaisa. Hindi alam ni Tomas na ang susunod na pagsubok ay hindi na para sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng kanyang piniling tulungan. Dumating ang unos ng hindi inaasahan. Hindi ito ang karaniwang bagyong dumaraan lamang at umaalis. Ito'y unos na tila may dalang galit, malakas ang hangin, mabigat ang ulan, at ang kulog ay parang sigaw ng langit. Sa unang gabi pa lamang, nagsimulang bumigay ang mga bubong ng ilang kubo. "Maghanda kayo!" sigaw ni Tomas habang tumatakbo sa gitna ng ulan. "Dalhin ang mga bata sa mataas na lugar." Hindi na siya ang tahimik na magsasakang kilala noon. Ngayon ang kanyang tinig ay sinusundan dahil alam ng mga tao na hindi siya nagsasalita para sa sarili. Sa gitna ng unos, bumigay ang pilapil sa itaas ng baryo.
Kung tuluyang masira iyon, babaha ang buong San Isidro. Kung mawasak ang Pilapil, tapos na tayo. Wika ng isang matandang magsasaka. Nagtipon ang mga tao sa kabila ng ulan. Walang Don Mateo roon. Sapagkat ang kanyang bahay ay nasa mataas na lupa, ligtas at malayo. Hindi tayo maghihintay, mariing sabi ni Tomas. Kung sama-sama tayo, kaya natin itong pigilan. Bit-bit ang mga sako ng lupa, kahoy at bato. Nagtulungan ang mga taga-baryo. Ang ulan ay tila ayaw magpatalo. Ngunit ganoon din ang mga taong minsang pinaghiwa-hiwalay ng inggit. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas si Tomas at halos matangay ng rumaragas ang tubig. Sa sandaling iyon, may biglang dumapo sa kanyang balikat, isang kalapati. Hindi ito nagliwanag, ngunit ang pakiramdam ng bigat at init ay sapat upang siya'y muling makatayo. Hindi ka nag-iisa, bulong ng tinig sa hangin. Nagpatuloy ang laban hanggang sa magbukang liwayway. Nang humupa ang ulan, sugatan at pagod ang mga tao, ngunit nakatayo pa rin ang Pilapil. Tahimik ang umaga. Ang araw ay sumikat sa likod ng ulap at sa unang sinag nito, nakita ni Tomas ang bunga ng kanilang ginawa. Ang baryo ay ligtas. May nasira, may nawala, ngunit walang naiwan sa di kalayuan. Dumating si Don Mateo. Galit ang muka. Bakit ninyo ako hindi tinawag? Sigaw niya. Tahimik ang mga tao. Walang sumagot. Lumapit si Tomas. Hindi ka namin tinawag, mahinahon niyang sabi. Dahil hindi ka kailanman dumating kahit hindi ka tinatawag. Napaurong si Don Mateo. Tila unang beses nakaramdam ng pagkatalo. Sa gitna ng putik at wasak na kahoy, napansin ni Tomas ang isang bagay sa tabi ng Pilapil. Ang halamang tumubo mula sa huling binhi. Ngayon ito'y may mga butil na karaniwang kulay palay, ngunit mas buo at mas mabigat. Hindi ginto, ngunit sapat upang magbigay buhay. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Tomas, ang himala ay hindi dumadating upang iligtas ang ilan, kundi upang pag-isahin ng lahat. Tahimik ang San Isidro matapos ang unos. Ang mga tao'y abala sa pag-aayos ng mga nasirang kubo at pilapil. Ngunit may kakaibang siglas bawat galaw. Ang siglang nagmumula sa pagkakaalam na sama-sama silang naligtas. Sa gitna ng katahimikan, dumating ang balitang ikinagulat ng lahat. Nagsampa ng reklamo si Don Mateo. Inaangkin niya ang lupain ni Tomas. Gamit ang mga lumang papel at pirma, mga dokumentong hindi malinaw kung saan nanggaling, ngunit may bigat sa mata ng batas. Tinawag ang mga tao sa lumang bulwagan ng bayan. Doon gaganapin ang pagdinig. Habang naglalakad si Tomas patungo roon, wala siyang dala kundi ang kanyang sombrero at tahimik na loob. Wala siyang ginto, wala siyang kapangyarihan, ngunit may dala siyang katotohanan. Sa loob ng bulwagan, nakatayo si Don Mateo. Maayos ang kasuotan, kumpiyansa ang tindig. Ang lupang iyon, mariing wika niya, ay matagal nang dapat mapasakin. Si Tomas ay nakinabang lamang sa biyayang hindi niya pag-ari. Napatingin ang mga tao kay Tomas. Tahimik siyang tumayo. Hindi ko inaangkin ang lupa bilang kayamanan, wika niya. Inalagaan ko ito bilang pananagutan. Nagbulungan ang mga tao. Isa-isang tumayo ang mga taga-baryo. Si Mang Lucio, si Aling Rosa, ang mga magsasakang tinulungan niya. Kung hindi dahil kay Tomas, wala na ang balon. Kung hindi dahil sa kanya, tinangay kami ng baha. Kung may biyaya man sa lupang iyon, dahil iyon, sa kabutihang itinanim.
Namutla si Don Mateo. Sa gitna ng bulwagan, may biglang dumapo sa bintana. Isang kalapati. Karaniwan ang anyo, ngunit sapat upang patahimikin ang lahat. Hindi ito nagsalita. Hindi na nito kailangan. Ang matatandang tagapayo ng bayan ay nagpasya. Ang lupa ay mananatili kay Tomas. Ngunit ipagkakatiwala ito sa pangangalaga ng buong baryo. Nang lumabas sila ng bulwagan, huminga ng malalim si Tomas. Hindi siya nanalo para sa sarili. Nanalo sila bilang komunidad. Sa hapon, habang siya ay nag-iisa sa bukid, muling narinig ang tinig ng kalapati. Mahina, halos paalam. Naganap na ang tungkulin ko. Hindi ba kita muling makikita? Tanong ni Tomas. Makikita mo ako sa bawat kabutihang pipiliin mo. Lumipad ang kalapati. Sumama sa liwanag ng dapit hapon at tuluyang naglaho. Sa puso ni Tomas, walang lungkot, tanging pasasalamat. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nawawala dahil ito'y ipinapamana. Lumipas ang mga taon at ang baryo ng San Isidro ay hindi na muling nakilala bilang isang lugar ng kahirapan. Hindi ito naging bayan ng ginto o marangyang bahay, ngunit naging tahanan ito ng mga taong hindi nagugutom at hindi nag-iisa. Ang lupa ni Tomas ay pinangalanang bukid ng pagkakaisa. Dito, sama-samang nagtatanim ang mga magsasaka, sama-samang umaani at sama-samang naghahati, walang labis, walang kulang. Ang dating tigang na lupa ay naging mataba, tila natutong gumanti sa tamang pag-aalaga. Si Tomas ay nanatiling simple. Hindi siya naging pinuno sa papel, ngunit sa puso ng mga tao, siya ang unang tinatanaw kapag may suliranin. Paano natin haharapin ito? Madalas nilang itanong. At palagi niyang sagot, sama-sama. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong itinanim, sa tabi ng kanyang kubo, ang punong tumubo mula sa huling binhi, may dumapong kalapati sa sanga. Karaniwan lamang ang itsura, tulad ng iba. Ngunit ngumiti si Tomas. Matagal na kitang inaasahan, wika niya. Hindi malakas, ngunit buo ang loob. Hindi nagsalita ang kalapati. Hindi na kailangan. Ang hangin ay banayad, ang araw ay papalubog, at ang bukid ay puno ng ani, palay, gulay, at tawanan ng mga bata. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tomas ang buong hiwaga. Ang kalapati ay hindi dumating upang magbigay ng ginto. Dumating ito upang ipaalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kinukuha sa lupa, kundi ang itinatanim sa puso. Nang pumikit si Tomas, wala siyang panghihinayang. Ang kanyang mga kamay ay bakas ang hirap, ngunit malinis. Ang kanyang buhay ay payak, ngunit sagana. At sa bawat kalapating lumilipad sa kalangitan ng San Isidro, ang mga tao'y napapangiti sapagkat alam nilang minsan may isang ibong dumating upang turuan silang maging mayaman sa kabutihan. Ang mahiwagang kalapati at ang kayamanan ng dukhang magsasaka ay kwento ni Tomas, isang mahirap ngunit mabuting magsasaka sa baryo ng San Isidro. Isang araw, tinulungan niya ang isang sugatang kalapati na kalauna, inagpakitang mahiwaga. Bilang gantimpala sa kanyang wagas na kabutihan, binigyan siya ng mga binhing nagbunga ng gintong ani. Isang kayamanang kayang magbago ng kanyang buhay. Ngunit kasabay ng pagdating ng ginto ay ang paglitaw
ng inggit, kasakiman, at panganib. Tinangka ng makapangyarihang si Don Mateo na angkinin ang biyaya at maging ang mga kapitbahay ay natukso. Sa kabila nito, pinili ni Tomas na ibahagi ang kanyang natanggap upang tulungan ang baryo kahit pahumantong ito sa pagkawala ng gintong ani. Sa huli, ang natirang binhi ay hindi na nagbunga ng ginto, kundi ng masaganang lupa, pagkakaisa ng mga tao at kaligtasan ng baryo sa gitna ng unos. Nang maglaho ang mahiwagang kalapati, naunawaan ni Tomas na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kabutihang naipapasa sa kapwa. Ang tunay na kayamanan ay kabutihang loob. Ang ginto ay nauubos, ngunit ang kabutihan ay patuloy na namumunga. Ang biyaya ay may pananagutan. Ang anumang biyayang natanggap ay hindi lamang para sa sarili, kundi upang ibahagi at ipasa. Ang kasakiman ay sumisira, ang pagkakaisa ay nagliligtas. Nang magtulungan ang baryo, nalampasan nila ang unos na hindi kayang harapin ng isang tao lamang. Ang kabutihang ginawa ng walang hinihintay na kapalit ay bumabalik sa tamang panahon. Hindi man sa anyo ng ginto, bumalik ito bilang kapayapaan, sapat na ani, at pagtitiwala ng kapwa. Ang tunay na himala ay pagbabago ng puso. Hindi ang kalapati ang pinakamahiwaga, kundi ang pagpili ni Tomas na manatiling tapat sa tama kahit nawalan siya ng lahat. Wakas,